Sabi nila cheater is always a cheater. Hi Ate Mila. Itago nyo na lang ako sa pangalan Sheila. 26 years old OFW sa Qatar. High school lang ang natapos ko dahil mahirap lang ang mga magulang ko. May boyfriend ako nung high school si Leo. Pero nung nag-graduate kami ng high school sa ibang lugar siya nag-college. Ako naman ay nagtrabaho sa isang restaurant. At dahil busy ako sa work ang boyfriend ko ay busy sa pag-aaral. Naging madalang ang contact namin sa isa't isa. Lumipas ang isang taon nakilala ko si Mark. Matanda siya sa akin ng 15 years. Niligawan niya ako at naging kami. Hanggang sa niyaya niya ako magpakasal at pumayag ako. Nagkaroon kami ng isang anak. Lumipas ang ilang taon si Leo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Bumalik siya sa lugar namin single pa rin siya. Mahal ko pa rin siya kaya nagkabalikan kami kahit may asawa na ako. Gustuhin ko man umiwas hindi ko magawa dahil mahal ko siya. Sa loob ng isang taon nagtataksil ako sa asawa ko at hindi niya yun nalaman. Dumating sa point na parang nakokonsensya na ako. Kaya minabuti kong mag-apply na kasambahay sa Qatar. Jeepney driver ang asawa ko at hindi sa amin ang jeep. Sabi ko sa kanya pag nakapag-abroad ako ay makakabili kami ng sarili naming jeep. At makakabili ng maliit na bahay. Nangungupahan lang din kasi kami ng bahay. Nag-apply ako papuntang Qatar, at paglipas ng 4 na buwan ay nakaalis ako ng bansa. Kuwaiti ang amo kong babae kaya palagi kami nagbabakasyon sa Kuwait. May pagkabongangera si Madam. Strekto din siya sa trabaho pero mabait naman. Kasi libre lahat ng gamit malaya din ako nakakapagluto ng Filipino food. Tumutuloy kami sa kapatid niya pag nasa Kuwait kami. May gwapong driver ang kapatid ni Madam. Pakistani at niligawan niya ako. Na-attract ako sa kanya kaya sinagot ko. Sa tuwing pumupunta kami sa Kuwait ay may nangyayari sa aming dalawa. Lumipas ang isang taon nagkagusto naman sa akin ang amo kong lalaki. Inalok niya ako ng malaking pera. Nung una ay ayaw ko kasi natatakot ako. Pero dahil sa lagi niya ako inaalok ay pumayag ako. Sa tuwing may nangyayari sa amin ng amo ko ay binibigyan niya ako ng pera. Nakabili ako ng jeep ng asawa ko at nakabili din kami ng maliit na bahay at lupa. Sa ngayon malapit na matapos ang kontrata ko. Pero iniisip ko na mag-extend muna. Para mas marami akong dalang pera pag uwi ng Pilipinas. Hindi alam ng asawa ko ang mga ginagawa kong pagtataksil.